Ang Burundi, isang maliit at bansang walang direktang daungan sa silangang Aprika, ay madalas na kinikilala bilang isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Matagal na itong dumaranas ng etnikong karahasan at digmaang sibil, partikular sa pagitan ng mga grupong Hutu at Tutsi. Ang digmaang sibil mula 1993 hanggang 2005 ay nagdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya, pumatay ng mahigit 300,000 katao, at nagpaalis sa milyon-milyon. Hanggang ngayon, patuloy ang mga tensyong pampolitika na humahadlang sa pag-unlad at dayuhang pamumuhunan. Mahigit 85% ng mga Burundian ang umaasa sa pagsasakang pangkabuhayan, ngunit lubhang apektado ito ng pagbabago ng klima, pagkasira ng lupa, at mahinang infrastruktura. Ang hindi tiyak na patak ng ulan, deforestation, at labis na paggamit ng lupa ay nagpapalala sa kakulangan sa pagkain. Dahil sa pagiging bansang walang direktang daungan, mataas ang gasto sa kalakalan. Wala itong direktang akses sa mga pantalan, kaya't napakamahal ng pag-aangkat at pagluluwas ng mga produkto tulad ng kape, na siyang paunahing produktong pang-export. Pinalalala pa ito ng mahinang transportasyon at infrastruktura. Isa ang Burundi sa mga bansang may pinakamataas na antas ng kawalan ng seguridad sa pagkain, kung saan mahigit 50% ng mga bata ang dumaranas ng malnutrisyon. Ang mababang ani sa agrikultura at madalas na pagbabago sa klima ay nagdudulot ng palagiang kakulangan sa pagkain. Isa rin ito sa may pinakamakapal na populasyon sa Aprika, na may mahigit 13 milyong tao sa maliit na lupain. Dahil dito, matindi ang presyon sa limitadong lupa, likas na yaman, at pampublikong serbisyo. Nanatiling malaking suliranin ang korupsyon, kung saan ang maling pamamahala ng gobyerno sa pondo at likas na yaman ay pumipigil sa tunay na pag-unlad. Madalas na hindi napapakinabangan ng mga nangangailangan ang internasyonal na tulong at pampublikong pondo. Maraming Burundian ang walang akses sa dekalidad na edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Dahil sa mataas na antas ng kahirapan, maraming bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral, kaya't limitado ang kanilang pagkakataong makakuha ng mas mabuting hanapbuhay. Dahil kulang sa pondo ang sistemang pangkalusugan, mataas ang bilang ng pagkamatay ng mga bata at maikli ang karaniwang haba ng buhay. Ang ekonomiya ng Burundi ay pangunahing nakasandig sa agrikultura, at kakaunti lamang ang industriya. Limitado ang formal na oportunidad sa trabaho, kaya't laganap ang kawalan ng trabaho, lalo na sa mga kabataan. Malaki ang pag-asa ng bansa sa dayuhang tulong, ngunit dahil sa kawalang tatag sa politika at korupsyon, madalas itong hindi nagagamit ng wasto. Ang labis na pag-asa sa tulong mula sa ibang bansa, ay nagpapabagal din sa pag-unlad ng isang nagsasariling ekonomiya. Bagaman ang kape ang pinakamalaking pang-export ng Burundi, ang malaking bahagi ng kita ay napupunta sa mga dayuhang mamimili at tagapamagitan, sa halip na sa mga lokal na magsasaka. Ang pabago-bagong presyo ng kape sa pandaigdigang merkado ay nagpapahirap sa mga magsasaka na magkaroon ng matatag na kita. Sa kabila ng matinding kahirapan, mayaman ang Burundi sa likas na kagandahan, matabang lupa, at matibay na diwa ng pagkakaisa sa komunidad. Matatagpuan ito sa tabi ng Lake Tanganyika, isa sa pinakamalalim na freshwater lake sa mundo. May potensyal ang bansa na umunlad sa pamamagitan ng agrikultura, turismo, at kalakalan, ngunit dahil sa mga dekada ng kawalang tatag, nananatili itong hindi pa gaanong umuunlad. Ang mga suliranin ng Burundi ay may ugat sa kasaysayan nito bilang isang kolonyal na teritoryo. Una itong napasailalim sa Alemanya, at pagkatapos ay sa Belgium matapos ang unang digmaang pandaigdig. Sa ilalim ng pamamahalang kolonyal, lumala ang paghahati sa pagitan ng mga Hutu at Tutsi, dahil mas pinaboran ng mga mananakop ang minoryang Tutsi kaysa sa mayoryang Hutu. Ito ang nagtanim ng mga buto ng matagal ng alitan, kabilang ang malagim na digmaang sibil na nagtapos noong 2005. Ngayon, karamihan sa mga Burundian ay nakatira sa mga kanayunan at umaasa sa pagsasaka para mabuhay. Marami ang walang akses sa malinis na tubig, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan, kaya't maikli ang karaniwang haba ng buhay. Matindi rin ang kawalan ng seguridad sa pagkain, na pinalala ng pagbabago ng klima, deforestation, at mahinang infrastruktura. Ang Burundi ay nasa tabi ng Lake Tanganyika, ang pangalawang pinakamalalim at pangalawang pinakamatanter lake sa mundo. Nagtataglay ito ng halos 16% ng freshwater supply sa mundo, ang natatanging species ng isda na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Sa kabila ng likas na yaman nito, isa ang Burundi sa may pinakamataas na antas ng malnutrisyon. Mahigit 50% ng mga batang wala pang 5 taong gulang ay nakararanas ng pagkaantala sa paglaki dahil sa kakulangan sa pagkain. Ang deforestation, pagguho ng lupa,
at pabago-bagong klima ay patuloy na nagbabanta sa agrikultura ng Burundi, lalong nagpapalala sa kakulangan ng pagkain. Katulad ng Rwanda, ang Burundi ay dumaan sa matitinding alitan sa pagitan ng mga grupong Hutu at Tutsi na nagresulta sa isang malagim na digmaang sibil mula 1993 hanggang 2005, kung saan mahigit 300,000 katao ang namatay.